Yo, yo, yo. Long time no see. Yeah. Welcome sa Masaya ng Bawat Horado. Ako ang batas. Alam nyo na. Kamusta kayo? Matagal akong di nag-review. Naging siguro mas nag-focus lang ako ng doon sa ginagawang vlog na Need for Weed. Kala mo naman nag-upload din kami lagi no? Pero hindi, pero yun lang, parang mas nakapag ipon na kami ng videos para doon, so ganun tsaka actually nakikita ko sa Facebook, sa feed ko, na yung mga latest battles mukhang solid yung uploads. Sa tingin ko yun, semis ng Isabuhay 2024. Tsaka yung mga ilang 1 minutes nakikita ko sa feed ko mukhang solid. Tas hindi ko pa sila lahat mapanood dahil tambak ako na mga kailangan kong unahin panoorin, di ba? So, naisip ko, tangina. Sige, kailangan ko mag-review ngayong weekend. Alam mo yun, kailangan umandar na ulit to para makahabol ako dahil syempre, yun na yun, di ba? So, yun. Ito, nilagpasan ko itong battle na to, ni-review ko yung kay Zaito tsaka, Shernan at Luxuria. Naisip ko, tangina, yun ang review muna dahil mas malawak yung sasakupin na listeners. Pero puta, parang nag-choke ba? Ganon. So hopefully, sorry at nilagpasan ko, dapat inuna ko na to. Pero sana hindi ako ma-disappoint ni Marshall. Yun lang. Sa lahat ng nanonood ngayon, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. Gusto kong makakuha ng plaque. Alam niyo na yun, sinasabi ko lagi yun sa kapag ginagawa ko to, di ba? So yun, at huwag niyong kalimutan nga na spatan yung sinimulan kong vlog na Need for Weed. So cannabis, cannabis yung content. Yeah, wala lang. Rin, kumbaga, nasa unique ako na posisyon at sitwasyon na pwede ko siyang i-explore. Ang ganda niyang content, at para kahit papaano mas masanay na rin ng mga Pilipino na pinag-uusapan yun. Breaking the stigma, di ba? So, yun, nakikita ko rin sa feed ko na mukhang napapalapit ang pinaglalaban tungkol dyan. So, yeah, good luck at sana nga mangyari yan, Pilipinas. Pero sa ngayon, puta, panoorin na natin to. Teka. Saan ba yun? Eto, di ba? Eto. Yun. Yan. Ang galing. Sobrang tagal ko di ginawa, kaya hindi ko na maalala kung paano. Pero ayan siya. Okay, spatan natin. Flip Top Cuba 12 Day 2 nandito pa rin. Mandaue Sports Complex. Pang-anim na nalaban ngayong gabi. Isang malaking shoutout sa buong Visayas Division. Lahat ng buo-buo at sumusuporta. Lahat ng tunay suporta live at online. At syempre, palagi sa buong Rapolo crew. Kay John Leo, Tata at kay Itcho Boy. Flip Top magigay para sa parating nating laban. Yeah! Nga pala, share ko lang na nitong lumipas na ilang araw, pinapakinggan ko yung High Haters EP ni Hero. Solid. Iba rin yung flavor ng Bisaya rap talaga. Tsaka mismo si Hero solid. Wala, shoutout kay Hero at sa Rapolo Boys, John Leo at saka Tata. Yeah, mga yawa, mga kwanggol. Game, shoutout Arik, shoutout Aser,
Shoutout kay Marshall. DJ Umph. Okay, game. Super Interdivision Battle represent ang parating para sa inyo. Sa kanan ko, Cebu at Masbate represent. Magigay tayo lahat para kay Asel. Tapos kinabalik, maski na idusok sa imo lang ako sabi, imo lang ako sabi. Oliver Sigu, Arco to Hype Beat, Third Clothing, Anish, Black Manila, B. Rose, Lloyd Amara, Ate John, Ate Badita, Andre Carl, sa girlfriend yung kay Mar. Let's go! Let's go. At naman, Iligan, Cebu at Santa Cruz, Laguna represent. Para sa inyo, magigay tayo lahat para kay Marshall Bonifacio. Hindi mo kaya, Rapolo. Yabang. Si Cafe. Yabang ni Marshall. Sino nanalo ng kwento? Kala mo magaling. Nanalo ng kwento si Yasser. Pinili mauna si Marshall Bonifacio. Let's go, Marshall. Fuck you. Para sa Gubat, para sa Visayas, pakinggan natin unang banat. Marshall. Gubat game! Damn. Naunsa naman ng Cebu. Ang dating naggawa na. Nagsigig inisog. Si Tita Gwen ug si Rama. Nagkagrabe, daghang dapit. Nagka-traffic, gabaha pa. O di gyud perpekto ning sugbo. Apan mas bati ang ilaha. Ang galawan nitong hyper nung pinalayas siya ng King Eye, para siyang si Tiger na iyakin gusto fist fight, dinasal ba ng quick rhymes, acted like a bitch boy, tinawag na outsider but he's dying on the inside. Naaalala niyo pa ba? Nung akala natin si Buano to 100% pure, nung lagi pa siyang naka-hoodie, parang taga-Accenture. Ang medyas, ang t-shirt pang Ayala, tang ina murag lokal. Medyas Abiliana niya, ang shorts mo albual. Napuruhan tungkol sa pinanggalingan nung sa Apex na kabanggit. Tinuro sa mapa ni Bato sa Apex, binarkahan niya ng X. Pinaliwanag ng haring araw. Solar-powered na tahanan ng PEG kasi pag-usapan pinanggalingan, di niya ma-address. Ang pag-migrate natural, to a nice place sumugal. Ito tinago sa nanggaling tapos may claim sa lugar. Parang damong nakuha kay Looney ang pirate na to para lakas ng tama, pinipilit maging high grade na lokal. Maging high grade na lokal, buwa ka ng shit. Binasura ang tahanan ng abnormal. Sesame Street, ang karakter niya doon si Oscar. Pinaputol na dreadlocks parang buhok lang to ni Omar. Nakalak pag where you from, pero ngayon naging bokal kasi meron ng benepisyo. Meron ng benepisyo. May mga event sa Masbate siya ang main act. Kasi siya din may gawa nun. Kita sa ticket, merong TF, tapos libre pa lamon. Dati dinidis yung gobyerno. Desidido pa nga chong. Ngayon, pag may battle, punta kay Mayor, hihingi ng pambaon. Huwag kang mag-excuse. Nakarepen daw sa video, so wala daw sorry. Nagmanifest ng benepisyo, so dapat low-key. Hindi in question ang respeto ng Cebu. Kasi deserve mo, di ba? Pero sa Masbate, deserve mo ba yung respeto nila? Kung makapagsalita ka, para kang walang kinakalimutang tinga. Masaya ka sa yung pasadang pinapatimon sa iba. Kung tumingin sa nanggaling, may mararating yan, di ba? Andito ka na sa iyong huling hantungan. Pinapalingon lang kita. Yeah. Bibigyan ko ng 3 points yung first round ni Marshall. Actually, bigyan ko ng 4 points. Bigyan ko ng point yung delivery niya ngayon. Malaki yung parang evolution ng sa huli ko. Hindi, matagal na siyang kumbaga, basta mas quality yung delivery niya, mas klaro yung pace, yung timing, mas on point yung pakiramdam para sa akin. Wala siyang minadali, wala siyang parang lumaylay na pakiramdam. Maganda yung presentation. So,
yun, bigyan kong point yun. Solid yung presentation niya doon, kumbaga sa first round. Tapos yung outsider dying on the inside niya na line o na buong idea, solid yun. Tapos yung scheme niya sa high grade na lokal, ang ganda nung rhyming, tsaka kung paano niya dinala papunta sa punchline. Tapos yung vocal, naging vocal. Solid. Tingnan natin tong second round ni Acer. Tangin na neto no? Sa bars niya, proud na proud. Kalahati ng round, binatil yung crowd. Last battle, napatapat ako kay Sak. Ekis, ako'y kukulangin. Pero at least, yung match-up, epic kung susumahin. Pasensya mga brad, napaelibs at pumusta sa akin. Di man tayo nakapunta ng semis, yung semis yung pinapunta ko sa atin. Gubat game! Sir, ang sama-sama ng ugali mo. Sabi ko, bigyan mo ko ng kalabang gutom. Yung matibay ang loob, binigyan mo ko ng gutom na di nabubusog. Marshall, ang taba mo na, nagbabitamins ka ba? 2 pork silog na lang, patay ka na. Dati idol niya si Apok, ngayon si Plasma na lang. Kasi pagpapapayat, di na kayang gawin. Kala ko ba mabigat bars mo? Ba't hanggang ngayon ang taba mo pa rin? Buong gabi kita aasarin. Na-high blood ako sa'yo, napisti ka. Kung ako 180 over 110, ikaw 50-50 ka. Sa battle nila ni GL, napapabounce. Feel na feel pa ni Hayop, alog ng alog tuloy. Yung bilbil mo sa bato. Puta, tinubuan ka ng ganyan. Parang mga tumor na stage 3. Hinayaan ka magkaganyan. Talagang gods must be crazy. Tingnan, Marshall, magsusearch ng mga words na connected sa pangalan ng kalaban para lamang manghamak yan. J. Black, Black Lives Matter. Ano kinalaman ni J. Black dyan? Amerikano ba yan? Pinangarap maging international artist, neto ni Ungas. Kaya di nagbunga yung karir dito kasi gustong pumutok dun sa labas. Magbabanggit ng John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Jeffrey Dahmer, Little Mermaid. Little Mermaid? Ni-reference mo kay J. Black yun, di ba? May pagads-gads ka pa, Little Mermaid ka lang pala. Pues saluhin mo itong mga punches hanggang mag-violet ka sa round 3. Pumasok ka dito ang Bonifacio, lalabas kang Barney. Ganun ba yun? Ganun ba yun? US reference? Pero kahit sa local scene, nagyayabang. May collab kami ni Mista. Lefty kaya feeling sa mga hari na lista. Panggap na Robin na star, tong si Rustong Padilla, nakilala ka lang sa bar kasi napasama sa Mista. Hoy, boy starter! Boy starter, tutunan na rapper. Akala ko bading lang. Gusto mo magsasuffer? Lilika brother, kung ayaw mo alis dyan. Ganito totoo si motherfucker, napakabobo, pakinggan. Ako kahit mag-i-starter, alam na si Acer kasi nasa tempo pa rin yan. Ang hirap mo gayahin sa paghahanda, doon ako natagalan. Kung may maniniwala pa sa mga banat mong English, ewan ko na lang. Di namang verse ang ginagawa mo, itigil mo na nga malaki mong kaululan. Dati translator lang, puta nag-improve ngayon, may kasama ng kahulugan. At putang ina, ba't ako napaparap? Bagay na di mo kayang magawa. Sinisita mo si GL na offbeat, pareho lang kayong dalawa. Lahat ay kaya kong sabihin. Hindi limitado sa sulat. Mula noon hanggang ngayon, ako ang hari sa gubat. Lahat kayo mga takot. Ako na natili sa frontline. Pinakamaraming battle sa gubat. Kayo puro lang titi sa online.
Bulaga kapag tumapak, bawat punches ko showtime. Di ko habol battle of the year kundi maging greatest of all time. Tangina. Wala. Kay Acer yung round 1. Sorry, Marshall. Solid yung round ni Acer na yun. Bigyan ko siya ng 8 points. So, 8-4. Yeah. Malinaw naman kay Acer yun. Solid yung ano niya. Sa simula niya yung gutom na di nabubusog. Kung paano nyo ginamit yung ano na yun. Gutom. Hinihingi ko gutom. Tapos yung patay ka na. Ano ba yan? Dalawang pork silog na lang patay ka na. Tsaka yung 180/10. Ikaw 50-50 ka dito. Solid kung paano niya nilaro, di ba? Yung mga ganon. Tapos bilbil sa batok. Gago, no? Gago ka. Meron ako niyan. Tapos God must be crazy. Kung paano niya ginamit, kung paano niya binalik kay Marshall yun. Solid yun. Tapos rap ability. Yung rap ability niya, nilista ko, nilagay ko dito. Solid eh. Yun nga, pinakita niya yung difference ng skill set nilang dalawa. Di ba? Ito kaya kong gawin to. Parang ganun. Solid, tsaka malinis yung round niya, yung buong performance niya mas flawless kumpara kay Marshall. Tapos yung hari, ako nanatiling hari sa gubat. Yeah. Tsaka yung hindi ko habol ang Battle of the Year, greatest of all time. Oo nga, Mr. Battle of the Year si Marshall. So yeah, malinaw. Round 1 nakuha ni Acer. Round 2 spata natin. Gubat game! Hari daw ng gubat? Pinakamagaling sa Cebu ang bobo. Kung ikaw pinakamagaling dito, ba't wala ka sa Rapolo? Yo! Di ba lagi mong sinasabi na never kang nagpapabaya? Sa sarili, todo praise pa. Bakit? Ilang ahon na ba na a day before ka magsulat? Tistigo ang Rapolo na fake ka. Yo, Sir Arik, Chemical Ali, yung pinoportray niya. Bukas uulan ng mga bara. Ang sulat on the way na. Yo, di yan nagpapabaya. Kaya nga lahat ng laban ay malinis at wala man lang palpak. Hindi siya nag-choke kay Plasma, kay Tuweng, at dun sa laban niya kay Sak, nakita natin siyang tumigil. Pero bumalik naman sa pagratrat. Ganyan siguro pag stuck sa mid-terreno, hindi counted nag-choke pag di nagawang mag-top. Pero hindi yan nagpapabaya. Kaya pulido ang tugmaan pag siya nasa battlefield. At speaking of battlefield, yun din ang nirhyme niya sa Holyfield. Pinakamagaling tumugma ng kultura sa gitna. Tangina na itugma niya yung kultura sa gitna. Tangina mo, tamad. Kaya nga napaflow eh. Kasi pag madumi performance yun ang pampatanggal. Pag madumi performance yun ang pampatanggal. Malalim daw yung agos kahit wala pang dangkal. Maria Cristina nasa Iligan. Alam ko pampagana niyan par. Pag blackout na yung isipan, yung flow ang magpapaandar. Kaya nga nagagaslight eh. Tipong matatalo lang siya sa boto, bobong judge may pakana. Yung mga fans ay gusto crimes panlasay na wala. Hindi shocking, electrifying. Ang punchlines ng tanga, walang bumbilya, kanyang bright idea pag nang gaslight lampara. Sa Apex panay hamon daw ng sikat. Nakaabang siya kay Smag. Hindi daw niya kailangan ng hype. Nangihinging palakpak. Parang chairman na Kuya Jobert yung nakabatak ng at. Parang tambay din na Robert, ang lakas mong mag-cap. Kasi lagi mong sinasabi, di ba? Lahat ng elemento ng battle rap kaya mo nadalhin.
Pero sa isang bagay ka lang naaalala sa lahat ng kayang gawin. Kami iyong tapatin. Anong masakit tanggapin? Yung hindi namin kaya ang flow mo o dyan ka lang magaling. Sasabihin pa rin matatalo lang siya sa judges pag niloko ang votes. Na magaling siya tumugma at di tumodo ang choke. Hindi yan matitinag kahit ang bobo exposed. It is what it is, Acer. You can just go with the flow. Yeah, solid na round ni Marshall yun. Ang nilista ko 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero parang more than 6 dapat yung score niya doon dahil kagaya nung on the way na ano niya, yung bukas uulan ng mga bara, pero yung nakalimutan ko exact, pero on the way na kung paano niya nilaro yung idea, yung pun, yung layers, kumbaga plus points yun, yung ganun, tsaka yung sa lampara, gaslight lampara, yung layers nun dagdagan ko yung points, so bigyan ko siya ng 8 dito sa round na to. Solid. Nagustuhan ko yung Rapolo rebut niya. Kung ikaw pinakamagaling sa gubat, ba't wala ka sa Rapolo? Yun. Simple lang, straightforward, pero ang ganda niya pang battle, di ba? Parang oo nga, no? Di ba? Tas yun nga, on the way na bukas uulan ng mga bara. Tas yung flow nagpapaandar. Tsaka yung lampara nga, gaslight, lampara, ganun. Tapos nakalimutan ko kung paano niya sineta, pero papunta sa diyan ka lang magaling. Tapos kung paano niya tinapos yung round niya, go with the flow, solid din yun. Ang ganda. Pwede pang 9 points yun, gawin natin 9 yung ano niya, second round ni Marshall. At best lines niya sa ngayon, yun nga, yung tatlong yun sa round na yun. So, kumbaga, ngayon na ako mamimili sa battle ng pinaka natripan ko line, isa dun sa tatlong yun, sigurado. So, second round ni Acer, games pata natin. Nga pala, shoutout sa Hiraya Battlegrounds kila Santo, at Peg City Boys, sila Angel, yun lang, suporta ako sa galawan nyo dito. Sana makapagkita-kita tayo soon o makanood ako sa inyo ulit soon. Yun, tuloy-tuloy lang tayo mga pare. Second round kay Acer. Game. Okay. Yan ang gusto ko sa'yo. Keep on trying. Malay mo, magustuhan niya at ipasok ka na sa uprising. Ganda pa naman ang credentials mo, ha? Mr. Battle of the Year, Mr. Classic Shit. Woo! Nakakaaray ba na kung ganong kagagaling, bakit hanggang ngayon nag-a-apply ka? Sila Tats, Krega at Sak na taga Mindanao, kinuha niya bukod sa'yo. Ano ang dahilan? Tinalo ka nilang tatlo. Imbis na mag-step up, nag-step out, di kinaya kompetisyon na ulit-ulit yan sa Cebu. Kaya lumipat ka sa Luzon mula Iligan, pa-CDO, pa-Cebu, pa-Santa Cruz, Laguna. Tang-ina neto, Galarin. Sabi ng rider ng Shopee, ang hirap mo hanapin. Sa lugar niya gusto, siya lang yung magaling. Sa ibang ibayo dumating, Iligan pa Luzon ng masabing malayong narating. Teka. Maglilisa ako tayo kung may malagpasan ako sa material ni Acer. Dali lang dead air lang tayo konti. Okay. Game. Paano may malayong mararating mo yung mga bars mo na kaya ng range lahat ng dilubyo, ganun kalakas ang Sierra Madre.
Tapos next line mo, may health issue si Range. Teka pare, dati bars mo na, react mo pa. Puta ngayon, bars mo na, rebat mo pa. Bastos ka din eh, no? Pero ito, mas bastos. Sabi niya kay Tatso, nasa kanya yung Luna, pero ako si JC De Vera kasi ako ang nakauna. Sabi niya kay Invictus, parang nag-deep throat si Heart kay Cheese. Nag-joke ang evangelista. Motherfucking sex bars, bitch! Nakakaputang ina. Kaya ba may tira yung bars kasi kantutan ng iba? Eto pa, sabi niya kay Jamalo, di ka na masasagip sa barko. Nag-addict si Captain Phillips. Sabi niya kay Invictus, tignan mo ako sa mata, Captain Phillips. Tangina, ilang beses mo pinanood yung pelikula. Sa kakaload mo si Captain Phillips nahilo na. Kaya ayan, Google pa more habang nasa inyot nakahilata. Translate pa ng mga rappers na di namin kakilala. Walang originality. Itong matikas na binata. Ilang beses pinanood yung Captain Phillips, di pa rin umiwas sa pirata. Sabi niya kay Chalice, oh, meron kang speed na walang distance over time. Mag-aral ka ng physics. Napaka-bibo, Brad. Tawag mo doon physics, tawag ko doon simple math. Pag ako naging civil engineer, tatapang ako saan ko gusto. Hey! After 5 years, hello, thank you for calling customer service. This is Marshall. How may I help you for today? Fuck you! Pakina ka. Wala akong problema doon. Isa yung marangal na trabaho. Ang inaano ko lang, hipokrito ka, hindi ganun ang tunay mong pagkatao. Kahit magbababars ka pa dyan, wala pa rin silbi. Marebat mo man to sa battle, sa tunay na buhay, hindi. Una lang ba sa past battles? Tapos na yung irang to? Eh di wag nyo ako iskuran. Di ko habol manalo sa ligang to. Para saan ang papurit palakpakan? Tapos ang sulat di sa'yo. Kaya nagpaka-marshal na lang ako. Pinaayos ko linya mo. Yeah, bigay ko ng 3 points yung second round ni Acer. Malaki yung okay yung round niya, malinis pa rin, pero sa tingin ko lang mas effective yung angles na ginamit ni Acer sa round 1 kumpara sa round 2. Yung round 2, 3 points bigay ko sa kanya. Natripang yung sa Shopee delivery, hirap mo hanapin. Kulit lang na na-imagine niya yung buong storyang yun. So astig. Tapos yung angle tungkol sa pagkuha sa mga ibang taga Mindanao sa uprising, tapos kung paano nirelate kay Marshall yun na gano'n. Kumbaga wala namang kinalaman talaga eh, pero kung paano lang siya nag-create ng idea na yun, bigay ko yun na point sa kanya. Baga creative, gano'n lang, creative lang. Not necessarily true. Yun. Tapos Captain Phillips nahilo na out of dun sa buong Captain Phillips na paulit-ulit niyang sinasabi at pinupunto. Yun yung pinaka natripan ko dahil yun nga, ang kulit lang ng imagination. Naisip niya na tangina. Si Captain Phillips nahilo na. Diba? So 3 points second round ni Acer. Solid dahil kung titingnan natin parang tig-isang round na sila. So dikit ang laban. Third round magkakatalo. Solid. Good shit mga boys. Yeah. Kakatuwa lang din talaga. Ibang-iba na rin yung kumbaga yung laging progress at evolution ng battle rap sa Pinas, lalo na sa Flip Top. Flip Top talaga yung nandiyan yung innovators, di ba? Kumbaga jam mo talaga makikita. Totoong pushing forward ng art form na to. So, yeah, solid Flip Top, yo. Thank you sa inyo lagi. At syempre sa lahat na sumusuporta sa Flip Top, salamat sa inyo. Yeah, no bullshit, no nothing, no drama. Alam mo yun, talagang platform siya para lang i-showcase ng mga MC ang totoong kakayahan.
at kung hanggang saan ang limitasyon ng kakayahan. Parang ganun siya. So, sobrang astig. Na-miss ko rin talaga manood. Fuck, oo nga. Tangina, dapat gawin ko na mas regular to. Okay, round 3. Daldal ko yun. Round 3, Marshall. Gubat game! Captain Phillips! Max! Alam mo, mas bagay sa'yo si Sally. Yung pilotong nag-emergency landing sa Ilog, Brad. Kasi kahit saan man papunta, yung craft mo sa flow din ang bagsak. Barko! Tanga na, nag-upgrade na ako, boy. Bakit i-wordplay ko na lang sa kahol, katulad neto. Ang barko pang rebel dogs. At sa ating dalawa, ako ang hero. Yo! Yeah. Kung gusto mong masukat pagbabago mo as the times have changed, ikumpara mo lang yung laban mo kay Fangs at Spade. Dati deserve mo mga claps at praise pag nag-rap sa stage, pero lahat nag-fake, naging whack at fake. Ang sabi niya kay Spade, kung laitin tayong mga Bisaya, kala di tayo parte ng Pilipinas. Nax! Tatak mong kagawad! Pinaglaban din ni Fangs ang mga Bisaya, pero ipokrito ang kanyang tawag. Naging komportable mga Cebuano sa kanya. Pinanduyan kanyang banat. Sa paglipas ng panahon, ang gagawin niya lang paghamak na unsa tubay. Dila pataka o tira bahala. Giingon gustong madungog, muraga pasikat nga bata. Pabuutan ng papel para sige silag saba. Di gawas pagkaanghel kay di tinuod nga yawa. Ang ebidensya, si Fangs niyaya mag 3GS dahil sa kakayahang napakita. Para umusbong sarap ang Cebuano, kailangan daw kumapit sa taga Manila. Di ko sinasabi na mali ka. Pinapakain tayo ni Enigma. Pero bakit sa Manila kagat mo mahina tapos dito ka lang masiba? Pag Bisaya ang kalaban, tungkol sa accent at sa grammar, ang insultong nangunguna, mga baluktot magtagalog, katutubong hampas lupa, di nga awkward nga magbisaya itong kuto na maduga. Paano magiging isa sa atin kung ang punto di makuha? Sa unang lingwahe natin, di makatahe na maayos. Sa pangalawa, tatangahin, babarahin ka ng salot. Di ba minsan nag-iibang kahulugan pag nag-translate ng gawabos? Ito, banga sa Bisaya pero magaling sa Tagalog. Alam mo ba anong karime ng pare hindi ka Bisaya for a simple reason? Ang masbate wala sa Visayas, nasa Bicol region. Pipiling na Bisaya na taga Bicol para sa papuri pabor, niyayabangan tayo sa Tagalog nitong legit Bisakol. Hindi to tungkol sa dugo o sa lugar, yan ang gawin mong patnubay. Tunog mo, di natural kasi di mo masabuhay. Pesteng, popular na pagtalikod may sungay. Ito ang peke na lokal laban sa import na tunay. Laban sa import na tunay, hindi purong intensyon, isa kang purong tanga. Unsaon ko mo ng balas kung nasagulan na ka. Gods must be crazy. Dapat kinilabutan ka na. Akala mo matatalo mo, Kots? Ginoo ko, nagbuang na ka. Parang may totoong sama kayo ng loob, Solid yun. Solid yung round ni Marshall. Yung Ender, feeling ko malakas yun, kaso hindi ko naintindihan dahil Bisaya. So, ayoko naman bigyan ng point yun. Siguro kung kakaiba yung ginawa niya flow doon, kahit Bisaya, hindi ko naintindihan yung pwede ko bigyan ng point, pero yun. So yung last round niya, bigyan ko ng 5 points. Solid yung ginamit niya na yung tatakbo ng kagawad kung paano niya tsaka hindi pa punchline yun eh. Hindi pa yun yung pinaka-punchline, pero naisiksik niya yung magandang yun. Parang punchline na rin siya. Joke na basta solid. Trip ko yung pagkakagamit niya nun. Tapos yung punto hindi makuha kung paano niya nilaro yung punto.
magaling sa Tagalog, tulay papunta doon. Tapos yung Bicol region, hindi ako sure kung tama ang pagkakaintindi ko, pero kung tama ang pagkakaintindi ko, lakas niya. Kasi bigla ako napaisip din eh. Oo nga, no, Bicol region, parang niya sinabi na hindi Visayas region ang Bicol dahil ganun yung tono kung paano niya ginamit. So napaisip ako, oo nga, no, tangay na, galing ah. Kasi nakapag Bicol na ako at hindi kami lumipad, nag-kotse, road trip kami. So na-realize ko lang na oo nga, no, pwede palang hindi Visayas region ng Bicol. So hindi ako sure, pero effective kung paano niya ginamit sa battle. At kung mali ako, o kung hindi yun yung punto ni Marshall, explain nyo na lang sa comments at maliwanagan ako. Pero kung ganun yung pagkakaintindi ko, kung tama yung pagkakaintindi ko, solid kung paano niya inisip yun. Parang ang lalim ng mga hinuhugot niya na panampal kay Acer na parang tangina, alam mo yun, you're not like us. Parang ganun eh. Tapos yung iba yung pagkakaiba ng nakalimutan ko kung paano niya ginamit kay Acer, pero sa kanya import na tunay. So yeah, solid. 5 points para kay Marshall. Tingnan natin ang huling round ni Acer, kung sino sa kanila mananalo para sa akin. Game. Palapakan natin si Barney. Ganda nung bars mo pero meron lang akong isang napuna. Yung sinabi mo na pinapakain tayo ni Enigma. Tangina sir, tanongin mo sa hotel, walang free breakfast kanina. Yo! Game, round 3 game. Paano bumatal si Marshall? Mahina. No need na i-debate. Kulang-kulang pa to sa buwan. Kailangan i-incubate. Di naman sa pag-hate. Sa batang premature. Nung tinapat mo to sa akin, parang di ka sure. May kuting na naligaw. Sarap mo sakmalin. Ba't ganito ako bumitaw? Akala ko si Sak pa rin. Di mo magagaya ang maestro. Kahit umatungal ka pat lumuha. Estilo ni Sak parang asawa mo kasi matagal ko nang nakuha. Real talk. Malalakas niya na berso. Sa movie nakasentro. Nakakamangha sa unang dinig. Oo, 100%. Palabas niya, pinalabas din ng iba. O di ba napaka-solid nito? Nagbibida-bidaan sa istoryang hindi niya kwento. Gusto magpasikat sa metro. Magtayo ng matayog na templo na malabo kung mga gamit na pareho. Gusto bansagang nauna nitong nagpapakanegro na paano mangyayari kung may tinuturong ihemplo. Ito ay idealize ni Sak. Sa ganung ka nakapwesto. Kasi ang pagkakakilanlan, dito talaga nakapwesto. Bakit? Ba't di ka ba't nagre-react ka? Di ba? Dito ka nakapwesto, nakakulong at di makalaya, hindi matawag na ex ko. Wala nang mas bibigat pa na bara sa makatotohanang teksto. Oras, pawis at dugo sa underground ko inalay. Hindi mo yun alam kasi pinuhunan mo wifi. Magkaiba tayo ng dinaanan. Sinong aangasan mo dito? Alam mo hip-hop history ng Cebu? Ako naranasan ko mismo. Pinagpawisan ng malagkit. Dehydrated, i-dextrose na. Gusto lagi bida ang pangalan. Naka-enclose pa. Lakas ba ng tama? Parang naka-red horse ka. Gusto ng exposure. Pero nasakitan nung na-expose siya. Wala bang mabigat na bars? Tipong pang isa buhay? Puro real talk lang ba? Buong rounds ko kaumay? Di mo din na-gets? Ang kitid mo dun bay na buong laban ikaw mismo ang ginamit na tayutay. Ano? Mag-NBA reference. Kala mo manlalaro ka rin. Gago, di ka mukhang player. Mukha kang mascot ng team, tangina ka. Di ko lang gets kung bakit naiisip na angle yung ganun eh. Parang ano yun eh. Pop culture reference yung NBA. So, tsaka wala, hip-hop, basketball, parang ganun siya.
Ang ganda sana pero parang hindi siya totoong angle Siguro dahil hindi ako nag-agree. Ganun. Dahil ginagawa ko rin siya. Pero parang kunwari ako, basketball fan ako So, syempre gagamit ako nun. Tsaka I'm sure yung mga kausap ko, kunwari yung mga alam kong nakikinig sa akin sa battles ko dati, ay kahit papaano malaking porsyento sa kanila alam yung mga ginagamit ko reference. Parang ganun ko siya gusto tingnan. Kanya ganun ko siya ginagamit. Tapos kagaya niya na napapanood ko lang na yun nga, ginagawang angle yun. Parang ano? Diba? Parang hindi siya issue at all. Diba? Kumbaga parang may pinupuna ka na isang bagay na hindi mo na dapat pinupuna. Ganun ko siya nakikita. Yun, pero ako lang to. I'm sure naman kung itong sinasabi ko to, hindi naman may buwisit si Acer at di naman niya ako i-call out dahil di na rin naman ako bumabattle. Yeah. So, yun lang. Sinasabi ko lang. No hate. Ano lang, kumbaga usap-usapan lang dahil syempre battle MC rin ako. Tsaka nagtataka lang ako minsan sa mga ibang ganong klaseng angle. Oo. Na parang kagaya ng ibang tao na nagiging issue sa kanila line marking na akin hindi naman problema rin. Diba? Pero naman, kung yun yung gusto niyang gamitin na angle, yan. Siguro nagsawa lang ang mga tao dahil puro ganun ang ginagawa. Sa tingin ko ganun. Yun ang naging, parang problema siya lagi ng isang klaseng art form, 'di ba? Nagkakaroon ng trend. So imbis na maging mas original kayo, na maging mas distinct, lahat kayo susubukan gawin din yung trend na 'yon. So feeling ko ganun yung nangyayari sa line marking. Gagawin ng lahat dahil nakitang effective sa isa. 'Yun. So pare-parehas kayong gagawin. So ganun lang siya. Layo na lang sa isip ko yun, no? Game. Anong akala mo, handang-handa ako? Kala mo kung sino, kung seryoso ang tao, di na makukuhang bumiro. Kasi biruin mo naman, paano kung pakitaan kita ng mga hindi mo kaya? Mag-rap ako, bakit rapper ako? Freestyle ba? Pwede ka mayaya? Malamang doon ay makikita mo kung ano ang layo at pagkakaiba. Doon ako magiging mas mabigat sa'yo pag nag-rap na ako at katabi ka. Pagpapatuloy ko pa ba ito, parang ako na sa'yo ang nahihiya. Sulido naman ang mga bara na binitawan, ito lang sa'yo ang gigiba. At kahit basic lang yung flow, taob pa rin kay Acer. Bebasican na lang itong panggap na Google rapper, matalinong undergrad. Booking ka na ba, brother? Tandaan mo, di sa bars lang umiikot ang rap battle. Humina ba bigla? Imbis na sa dulo itaas, di na kailangang isigaw kung yung punto malakas. Time! Sige, bigyan natin ng point yon. I-ender niyang yun. Punto malakas. Sayang, may konting pause. Hindi intentional yon. Siguro na nawala lang siya ng konti. Ganun. Bibigyan ko ng 4 points yung round niya na yon. Nagustuhan ko yung sa makatotohanan ng teksto. Tsaka yung expose siya. Ganun. Yung flow ni bigyan ko ng point ulit. Solid. Yun nga, nilalaro niya yung ganun. Kasi alam niya ang advantage. Style niya yun. Style niya talaga yun. At yun nga, punto malakas kung paano nyo in-end yung round. Kung titingnan natin, panalo si Marshall sa round 1 and round 3. So nakuha niya yung battle. At kung ibabase natin sa ano tawag dyan? Sa points, overall, merong 18 si Marshall. Si Acer merong 15. Kumbaga sa boxing, punch count, para siyang ganun sa akin. Tingnan natin sasabihin ng mga judge at
isang solid na saludo at congrats sa dalawa, kay Acer at kay Marshall. Kahit hindi ko pa nakikita ko sino panalo, pares ko kayo congratulate dahil solid na performance. Kung ano man ang mga opinion na sinasabi ko tungkol dito is preference ko lang yun at opinion lang ng isang tao yun. So hindi ko sinasabing ako yung tama, di ba? Ano lang, kumbaga point of view ko lang yun. So respect sa parehas, respect sa ginagawa nyo at saludo ko. Totoo. At sa lahat na active pa rin na battle MC sa Pilipinas, sobrang solid na, kumbaga, since malayo na ako pero nakikita ko na ganong kalakas, parang tangina. Isa ako sa nagsimula niyan, Chong. So para makita na ganon yung naiwanan kong eksena, community, kultura, sobrang solid. Nakakatuwa at nakakataba ng puso, 'di ba? Hindi tungkol sa akin, pero dahil nakita ko kung paano siya mag-grow, pare. Sobrang solid lang talaga. Spatan natin judging. Check. Acer versus Marshall Bonifacio. Putang ina, mag-ihay kayo pareho. Mag-ihay kayo lahat para sa kanilang pareho. Yeah, solid na battle. Hindi na sayang ang oras natin doon. Sana naman yun sa mga laban na talagang panalo kayo lahat. Panalo yes. Cebu Hip Hop, panalo Cebu at Visayas Battle Rap. Pero ang boto ng Urado, 5-0. Magigay para kay Acer. Oh. Shoutout pa rin kay Marshall. Isa yan, respeto kay Marshall. Tsaka nakikita ko yung oras, ang haba ng rounds ni Acer. So, well, factor yun, di ba? Dapat. Pero dito sa sa listahan ko, nanalo si Marshall. So ngayon, spatan natin kung paano nangyari yun. Yo, shoutout kay Acer. Wala. Talo ka, Marshall. Kita mo? Kaya pala talo si Marshall. Si Ilaya nag-judge. Ganun din si Marshall. Pero yun nga, makikita naman na nangibabaw talaga yung mga punto ni Acer sa kung paano niya nilaro yung mga salita, jokes, lahat. Kompleto. Yun, Acer, congrats sa kanilang dalawa, panalo natin sila. Round 1, binoto ko si Acer. Yun yung pinakamalinaw. Round 2 at round 3, binigay ko tabla. Sobrang hirap i-judge. So doon na lang ako bumasa sa round 1 na lumamang si Acer. Yun, isa ako sa bumoto kay Acer kasi 5-0 yun. Kaya ako isa ako sa bumoto. Bali, yung round 1, nakuha ni Acer yun. Yung ginawa niya yung magandang starter na sobrang lupit ng starter na setup niya na ginawa niya na yun. Tapos yung round 2, overall kay kay Marshall. Kasi yung ginawa ni Acer nung round 1, binura niya sa round 2. Sobrang lakas nun na-predict niya na ganun yung gagawin ni Acer. Sa round 3, medyo pantay pa sila kaso nahugot ni Acer ng bahagya lang yung round 3. Kaya 1 and 3 kay Acer, pero sobrang solid pa rin ni Marshall sa lahat ng laban niya. Kaya congrats sa inyong dalawa, mga ulul! Acer, yung round 1 niya talaga yung nagdala ng buong rounds niya. Yung mga jokes niya, so far kahit sabihin natin na ulit yung taba jokes, pero naging creative siya at effective pa rin siya still. Tapos sa round 2, medyo nahabol naman ni Marshall yung kanya, kaso hindi pa rin sabat para habulin yung round 1 ni Acer. Round 3, doon na talaga pinakanilatag ni Acer yung mga madidiin na mga angle, mga real talk na napansin niya doon sa mga past battles ni Marshall. So yun, binoto ko Acer. Binoto ko si Acer. Round 1, clear na kay Acer yun. Round 2, binigay ko yun kay Marshall Bonifacio. Sobrang solid yung pagkaka-breakdown nito sa talagang main strength ni Acer yung flow niya. So, binigay ko yung round 2 kay Marshall Bonifacio. Then sa round 3, close din siya pero mas binigay ko yung boto ko sa round 3 kay Acer kasi para mas lumama siya konti. Then last turner pa siya, so parang sariwa pa sa akin yung
yung sa, parang na-counter niya rin yung sa, about sa Cebu Hip Hop History. Parang yung point ni, ano doon, parang, so napunta yung boto sa round 3 kay Aso. Thank you. Yeah, kita ko judge si Luxuria. Bigla ako napaisip, parang tangin na isipin mo kung ako nanalo nung battle namin ni Luxuria, malamang hindi yun yung huli kong battle. Di ba? Kasi ibig sabihin, bumattle ako na semis. Tapos kung nanalo ako sa semis, meron ako finals. Pwede sanang huli kong battle finals ng taon na yun. Pero natalo ako ni Luxuria. Kaya ngayon, matagal na akong di bumabattle. Yeah, pero sa lahat ng mga nagme-message, nagko-comment na bumalik na ako sa battle, dami magagaling. O, hayaan nyo na. Sila na panoorin nyo, yo. Yeah, pero promise, kapag na-miss kong bumattle, kapag may pagkakataon, nagbakasyon kami kunwari sa Pilipinas, diba? Tapos miss kong bumattle, na-miss ko yung competition. Game naman ako pero puta, alam mo, ibang tao na rin talaga ako ngayon. Kumbaga, tanggal na sa sistema ko yung pagiging competitive. Tapos na talaga ako doon. Kumbaga, kung tingin yung hindi ako yung pinakamagaling o hindi ako isa sa pinakamagaling, wala na akong parang okay. Di ba? Parang okay na yun. Naging masaya na ako sa biyahe ko. Alam ko kung anong kaya ko, alam ko yung limitasyon ko, parang nandun na ako ngayon. Gusto ko nilang gawin ko nung gusto kong gawin talaga. Yun. So, yeah, ba't hindi, di ba? Parang masarap nga sana one more time o mas marami pa, pero mahirap siyang gawin ng hindi tama yung rason para gawin. So yun. Pero yun nga, ngayon nakikita ko lagi na parang fuck, napaka-solid ng eksena. Diba? Tapos alam ko na talaga, kumbaga nasa mataas na level talaga yung craft, itong craft na to. Ganon. So wala, parang solid. Pwede naman ako maging fan pa rin kahit hindi ko siya ginagawa, di ba? So yun. Pero ang mas sigurado is makakarinig pa rin kayo sa akin ng kung ano man. Basta maglalabas ako sa tamang oras. Yeah. Yun. Tapos na ang ating review. Salamat kung umabot ka dito sa dulo, di ba? Salamat sa oras. Mag-iisang oras na tayo. So sagarin ko na isang oras na, dalawa lang. Yun lang. Congrats ulit kay Acer tsaka kay Marshall. Yun. Flip top, taas kamay ako sa inyo lagi. Salamat sa lahat. Arik, kay Kev, sa lahat, sa buong crew, kay Lased, kay Kuya Billy, kay Paul, kay Lamiao, lahat kayo pare. Boss D, Amboy, mga tropa ko sa pricing, miss ko na kayo. Ilustrado Boys, Smokey, si Barry Brown, Sayad, tangina, inahihintay ko yung nilalabas mo. Tsaka Spade pare, yeah. Tapos Plaz, tangina, Tikta, KMG, at bigay ko tong moment na to. Rest in peace kay Art. Condolence sa pamilya, sa iniwan niya, kay sa buong pamilya, sa asawa niya, kay Mar. Tapos yun lang, counting moment of silence lang. Yeah, nabawasan tayo ng isa. At
buti na lang magandang alaala na iniwan sa amin ni Art. So yeah, tsaka mananatili siyang kasama sa amin araw-araw sa biyahe kahit saan. Yun, buhay siya sa amin, buhay siya sa isip namin lagi. So yun, kita-kits ulit. At yung Need for Weed na ginagawa kong vlog, sana spatan nyo. Sana mag-enjoy kayo, sana hindi masayang ang oras nyo kapag sinaspatan nyo yun. Tapos Ginoong Rodriguez, tingin ko may mga kopya pa sa a pricing page. Message lang kayo para sa plaka kung trip nyo. So salamat ulit, pati sa Icon Records kay Sir Rick. At naniwala siya sa album na yun. Yeah, ngayon immortal na siya, plaka na siya. So yeah, so yun lang. Salamat sa oras nyo. At yun nga, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Tangin na. Yeah, hanggang sa muli yo.